The Holy Bible. Reading Plan, 42nd Day. Tagalog Version. Leviticus chapters 26 to 27. Psalm chapter 112, and Hebrews chapter 10. Leviticus chapter 26. Ang gantimpala sa mga masunurin. Ika-26 na kabanata. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga alaalang bato, o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga, at igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon, para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kaya gigiik kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghahasik. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain, kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar, at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban, at papatayin ninyo sila. Tatalunin ng 5 sa inyo ang 100, at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Iingatan ko kayo at pararamihin para matupad ko ang aking pangako sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani, na hindi pa nauubos sa lalagyan hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito. Maninirahan akong kasama ninyo, at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo, at patuloy akong magiging Diyos ninyo, at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, para huwag na kayong maging mga alipin ng mga taga-Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya wala na kayong dapat ikahiya. Ang parusa sa mga sumusuway. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin, at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot, dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling, at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin, at magpapahina ng inyong katawan. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan, dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban, at kukunin nila at kakainin ang inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban, at kayo'y sasakupin nitong mga napupuot sa inyo. At dahil sa takot sa kanila, tatakas kayo kahit na walang humahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo. Kaya matitigang ang inyong mga lupain. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho, dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain, at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng 7 beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalhan ko kayo ng mababangis na hayop, at papatayin nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo, at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo, at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban, para parusahan kayo, dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban.
Kukulangin kayo ng pagkain, kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae, at iyon ay paghahati-hatian pa ninyo. Makakakain nga kayo, pero hindi kayo mabubusog. At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo, at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Gugutumin ko kayo, at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Wawasakin ko ang inyong mga sambahan sa matataas na lugar, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay niyong Diyos-Diyosan, at itatakwil ko kayo. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at mga sambahan, at hindi ko na nanaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain, at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan na gigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod, at pangangalatin ko kayo sa mga bansa, habang bihag kayo ng inyong mga kalaban sa ibang lugar. Makakapagpahinga na ang inyong lupain. Sapagkat noong nakatira pa kayo sa inyong lupain, hindi ninyo ito pinagpahinga, kahit nasa panahon ng pagpapahinga ng inyong lupain. Pero ngayon ay makakapagpahinga na ito, habang nasa ibang lugar kayo. Kayong mga natitirang buhay na binihag at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar, ay padadalhan ko ng labis na pagkatakot. At kahit nakaluskos lang ng dahon sa ihip ng hangin, ay katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin, kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandara pa. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamamatay kayo sa lugar ng inyong mga kalaban. At ang matitira sa inyo ay unti-unting mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng inyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno, at titigilan na ang inyong pagmamatigas, at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob, at ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero kinakailangang paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan, dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin, at para makapagpahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon. Ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kalaban. Hindi ko kayo lilipulin na walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na inilabas ko sa Ehipto para maipakita ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ito sa inyong mga ninuno para maging Diyos nila ako. Ako ang Panginoon. Ito ang mga utos at mga tuntuning ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita roon sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Leviticus chapter 27. Ang pagtubos ng mga bagay na inihandog sa Panginoon. 27 Kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita: kung ang isang tao ay inihandog sa Panginoon bilang pagtupad sa isang panata, ang taong iyon ay maaari pang matubos sa panatang iyon. Kung babayaran niya ng pilak, ang kanyang halaga ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Sa edad na 1 buwan hanggang 4 na taon, lalaki, 5 pirasong pilak; babae, 3 pirasong pilak. Sa edad na 5 hanggang 19 na taon, lalaki, 20 pirasong pilak; babae, 10 pirasong pilak. Sa edad na 20 hanggang 59 na taon, lalaki, 50 pirasong pilak; babae, 30 pirasong pilak.
Sa edad na 60 taon pataas, lalaki, 15 pirasong pilak, babae, 10 pirasong pilak. Kung dukha ang nagpanata at hindi kayang magbayad ng nasabing halaga, dadalhin niya sa pari ang taong ipinanata niyang ihahandog sa Panginoon, at ang pari ang siyang magbibigay ng halaga, ayon sa makakayanan ng tao. Kung ang panatang handog ay hayop na maaaring ihandog sa Panginoon, ang hayop na iyon ay sa Panginoon na. Iyon ay hindi na niya maaaring palitan, kahit mas maganda pa ang kanyang ipapalit. Kapag pinalitan niya ito, ang hayop na kanyang ipinanata, pati ang ipinalit ay parehong sa Panginoon na. Kung ang kanyang panatang hayop ay tinuturing na marumi at hindi maaaring ihandog sa Panginoon, dadalhin niya iyon sa pari. Titingnan iyon ng pari kung mabuti ba ito o hindi, at bibigyan niya ito ng halaga at hindi na maaaring baguhin pa. Kung babawiin ng may-ari ang hayop, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Kung bahay naman ang panatang handog sa Panginoon, titingnan muna ng pari ang nasabing bahay, kung mabuti ba ito o hindi, at sa kanya bibigyan ng halaga at hindi na maaaring baguhin pa. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bahay, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng bahay at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito at saka ibabalik sa kanya ang bahay. Kung ang inihandog naman sa Panginoon ay bahagi ng lupaing minana sa kanyang mga magulang, ito'y bibigyan ng halaga ng pari ayon sa dami ng binhing maaaring ihasik sa lupaing iyon. Sa bawat kalahating sako ng binhing maihahasik, ang halaga ng lupa ay 20 pirasong pilak. Kung ihahandog niya ang kanyang bukid pagkatapos ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ganoon pa rin ang halaga nito. Pero kung sa bandang huli na niya ihahandog, bibigyan ito ng halaga ng pari ng mas mababa, batay sa dami ng taon na natitira hanggang sa susunod na taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bukid, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng bukid at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito, at saka ibabalik sa kanya ang bukid. Pero kung ipagbili niya ang bukid nang hindi pa niya natutubos, hindi na niya ito mababawi. At pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, iyon ay sa Panginoon na, at hindi na niya mababawi pa. Iyon ay magiging pag-aari na ng mga pari. Kung ang inihandog naman ay lupang binili, ito'y bibigyan ng halaga ng pari ayon sa dami ng natitirang taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Dapat itong tubusin ng taong iyon. At ang halagang itinubos ay sa Panginoon na. Sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang nasabing lupain ay isasauli sa may-ari na nagbenta ng lupain iyon. Ang lahat ng halaga ng mga ito na inihandog sa Panginoon ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang panganay na anak ng hayop ay sa Panginoon na, kaya ito'y hindi na maaaring ihandog sa kanya. Ito ay sa Panginoon, maging baka man ito o tupa. Pero kung ang hayop ay itinuturing na marumi, iyon ay maaaring tubusin ng may-ari. Babayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Pero kung iyon ay hindi tutubusin ng may-ari, ipagbibili iyon ng pari ayon sa itinakdang halaga. Ang anumang bagay na lubusang itinalaga sa Panginoon ay hindi na maaaring ipagbili o tubusin, maging ito'y tao o hayop o lupaing minana, dahil iyon ay sa Panginoon na. Ang taong lubusang inihandog sa Panginoon ay hindi na maaaring tubusin. Dapat siyang patayin. Ang 10 bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sinuman ang 10 bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang halaga at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng 10 bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito,
ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon na at hindi na maaaring tubusin. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. Psalm chapter 112. Ika-112 kabanata. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabagan at katuwiran. Pagpapalain ng taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanap buhay. Tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan at hindi siya makakalimutan magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang huli makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. Nagbibigay siya sa mga dukha at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Ang kanyang kakayahan ay lalo pang dadagdagan ng Diyos upang siya'y maparangalan. Makikita ito ng mga taong masama at magngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit at parang matutunaw sila dahil sa kahihiyan. Hindi magtatagumpay ang naisin ng taong masama. Hebrews chapter 10. Ika-10 kabanata. Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi at hindi na nila kailangang maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, "Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Una sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis, kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, "Nandito ako para sundin ang kalooban mo." Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Sapagkat sinabi niya, "Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon," sabi ng Panginoon. "Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan." Dagdag pa niya,
Tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, pinuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, "Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa." At mayroon ding nakasulat na ganito, "Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay." Alalahanin niyo ang nakaraang panahon. Noong una kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis niyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao, at kung minsan na may dinadamayan niyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayan niyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis niyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang ipinangako niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal, at mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan." Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.